Hi everyone! Napakahalaga po na ang decisions natin ay merong gabay ng Diyos. Now, our Bible verse is about Genesis 13, verse 10 to 13. Ito yung panahon na sa Abraham, meron siyang pamangkin na pangalan ay Lot. Mula sa lupain ng somewhere in Babylon, tinawag sila ng Diyos sa lupain, ipapakita ng Diyos sa kanila, dinala sila dun sa Canaan. Yung Canaan, yun yung Israel sa panahon natin ngayon. So from the example from the Philippines, sa Israel, yun yung Canaan on the time. So mula sa Iraq, dyan talaga nakatira si Abraham mula Iraq. So, tinawag siya ng Diyos mula sa lupain na ipapakita sa kanila sa modern day Israel. Pero nung unang panahon, tawag sa kanya is Canaan. Now, kasama niya sa Lot during that time. At mayaman kasi sila, so nag-travel sila kasama yung mga hayop, baka, kameleon, kambing, tupa. And may mga tauhan sila, yung may mga herders na nag-aalaga ng mga hayop. Now, pinagpala sila ng Panginoon marahil hindi na masustain ng isang lupain lang yung mga alaga nilang hayop. So, they need to parted ways. Why? Kasi nagkakaaway na yung mga tauhan ni Abraham and tauhan ni Lot. So, sabi ni Abraham, kailangan natin maghiwalay. So, yung modern day Israel and Jordan, sila po yung pinili. Sa Lot, ang pinili niya bardang Jordan, malapit sa Sodom and Gomorrah, and si Abraham sa modern day Israel yung pinili niya. So, what is the story of this verse? Ito kasing devotion natin is merong tatlong maling desisyon. Merong tatlong maling bagay na ginawa sa Lot na mali, na natutunan ni Abraham. So, sabi dito sa verse na to, Lot looked around and saw the whole plain of Jordan towards Zoar was well watered, like the garden of the Lord. Kumbaga, napaka-garden. Ang yaman parang, the land of Egypt, and this is before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So, ang Sodom and Gomorrah is napakasalanang lugar. So, Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east. The two men parted company. Abraham lived in the land of Canaan, and Lot lived among the cities of the plain and pitched his tent near Sodom. Now the people of Sodom were weak and were seemingly greatly against the Lord. So, yung lugar na pinili ni Lot is malapit dun sa lugar ng Sodom. Ang Sodom, ang Greek word neto is sodomize. Kumbaga, napakasama. Lahat ng masamang gawain patungkol sa sodomize. So, there are three mistakes that Lot created. So, ano yung mga mali ni Lot dito? Three mistakes. So, number one, making decisions based on wealth and opportunities. Isang pagkakamali ni Lot na gumawa siya ng desisyon base sa yamat ng lugar, ng opportunity na meron siya. Kasi siya yung unang pinipili ni Abraham na kapag kumain ka, kakaliwa ako. Kapag kumaliwa ka, kakanan ako. So, you have to choose first. So, Lot, ang decision niya nakabase dun sa yaman ng lugar. Nakabase dun sa opportunity ahead of him. So, sa panahon natin ngayon, madalas nagde-decide tayo kung ano yung benefits natin dyan. Anong para sa akin dyan? Even kahit sa pagpili ng relationship, nagde-decide tayo kung ano yung benefits natin. So, dapat nagde-decide tayo, tanggalin natin muna sa isip yung benefits, yung yaman or opportunity na nasa harapan natin. So, tanungin muna natin si God na, Lord, ito ba yung para sa akin tong opportunity nito, kaimanan to, o yung na ino-offer niya sa akin, bago natin tanggapin yung mga nagbukas ng pintuan sa atin. Dapat
we have to see kung si Lord ba yung nagbukas ng pintuan ng opportunity para sa atin. Kasi pag hindi, mapapahamak lang tayo. And yun isa mga pagkakamali ni Lot because he based on the wealth and opportunity. Pangalawa, making decisions to live in the wrong environment. So, ang isang mali ni Lot, yung decision niya na mabuhay kasama yung kanyang pamilya sa maling environment. Kasi nga may opportunity, may kayamanan, maunlad, na kumbaga napakaganda ng lupa, parang Garden of Eden, well watered, like just Egypt. So, sabi niya, parang sa atin, United States of America na to, or Europe to, para sa akin. So, ginarap niya yung opportunity to take that place, to live in that place. Pero, ang sinasabi dito sa point, wrong environment. So, hindi natin sabihin na wrong environment yung mga example natin or yung mga iba sa atin yan. But sa case of Lot, that is the wrong environment for him. Why? Sabi dito, di ba? Lot lived among the cities of plain and pitched her tents near Sodom. Doon po siya malapit sa Sodom. Alam niyo po yung salitang Sodom? Ngayon kasi ginagamit natin sodomy. Kasamaan yan. When you sodomize someone that engaging in sexual or immorality, and during that time, now the people of Sodom wicked and were sinning greatly against the Lord. So pag samasamahin mo na lahat ng yung nakikipag-sex sa hayos, group sex, or orgy, or something same-sex, fornications, then rape, murdered, kumbaga pag samasamahin mo na lahat ng trafficking, slaving, ng mga pagkalapas na sa kapwa, mga samot-saring pagpatay, paghihirap sa kapwa, yun yung nangyayari sa Sodom. Sodom were wicked against the Lord. So, mas pinili ni Lot na manahan malapit sa Sodom. So, making decisions to live in the wrong environment. So, minsan tayo, like, pagpapaaral ng anak, diba? Pag, dito sa sikat na eskwelahan, ito, Christian school. So, minsan mas pinipili yung sikat, yung prestige school. Pero, wala namang Christian values, diba? So, malayo naman sa Panginoon. Malayo sa mga formative years ng ating mga anak. So, in that decisions, kailangan pinag-iisipan natin yan kung papalapit sa Sodom, or mas magandang isipin natin na kung ano yung magandang kahinatnan ng ating anak, ng ating pamilya. So, maaaring you have the opportunities at maganda yung workplace mo, pero napaka-delikado pala para sa'yo. So, making decisions without guidance. So, gumawa siya ng decision na walang gabay ng Diyos. Wala kang makikitang nag-fasting muna siya, nanalangin muna siya. Ang sinabi lang, tumingin siya, tumunaw siya sa kapaligiran at sinabi niya, ito na yung gusto ko, a land of prosperity or fertility, na maunlad ang lupain near in the city of Sodom. So, making decisions without God guidance, ito yung magdahan-dahan ka sa pagdesisyon mo sa buhay mo. Kasi baka ito na yung decisions na gagawa natin na mas nakakasira sa atin or mga opportunity na hindi galing sa Diyos. So, kailangan pinapanalangin natin yung bawat desisyon na ginagawa natin sa buhay. Pray first before we decide. Napakasimpleng bagay lang. Pray first before we decide. Napakasimple pero hindi natin nagagawa. Itong devotion natin, sobrang simple. Pero, madalas, hindi natin na-apply. Kasi pag may opportunity na dumarating, talagang para tayong asong lobo na sunusunggaban natin yung mga opportunity. Kahit gaano pa kaganda yan, we have to pause and ask God, if it is, Lord, it is your will, or itong pintuan na ito na bumukas, ikaw ba bumukas niyan, or it's a trap na mapapahama ka lang. So, mas malalaman natin sa story kapag binasa natin yung Genesis. Sodom and Gomorrah, ginunaw ng Diyos. Pero niligtas ng Diyos yung pamilya ni Lot. Pero yung asawa ni Lot,
is naging asin nung lumingon pa na huwag kang lilingon, di ba? Hayaan mo yung mga properties, mga kayamanan, pero hindi siya sumunod. So, pray first before we decide. And kahit anong desisyon yan, simple man o malaking desisyon, we have to pray for that. Ibabad natin sa panalangin para we have to seek the peace of God first before making decisions and choose the right environment. Na napakahalaga na ito yung environment ba na to, in yung workplace mo ba is mapapabuti ka o mapapasama ka. Yung trabaho ba, yung negosyo mo, yung makakasalo mo mga araw-araw, mapapabuti ka ba o mapapasama ka. Now, kailangan kailangan sa bawat desisyon, huwag natin ihiwalay yung, hindi naman sinabi na separatist, may separatist na tinatawag na ihiwalay mo yung sarili mo sa mundo. So, tayo po ay tinawag bilang transformationalist of Christ. Tinawag tayo maging salt and light of the world ng ating ni God. So, dapat yung environment natin, na-influensya natin positively. We are transformationalist. Choose the right environment. Ang sinasabi dito, baka yung environment natin, hindi na nga natin na-employ ng tama. Tayo pa ay na-employ siya ng masama. So, we have to choose the real environment. Pag hindi natin kaya, pag natutukso tayo, get out of that environment. Hindi siya healthy. Choose the right environment. Decide based on God's space. So, napakahalaga na ito na when we decide, paano mo malalaman yung kalooban ng Diyos? Lalo na kapag yung isang pintuang nakabukas ay ang Diyos ang nagbukas, hindi man sinong tao or kamag-anak. So, now, ang isang indication ng isang bagay, parang opportunity na galing sa Diyos, kapag binigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Because you cannot get the peace of mind to everyone. It's very hard to get that peace of mind, and God gave that to you habang pinapanalangin mo kung ano yung gusto mo, yung panalangin na hindi ka mababagabag kapag ginawa mo yung decision na yun, kasi alam mo sa Diyos yun galing. Decide based on God's peace, not on because of the wealth, the influencers, based on the good opportunity. Kahit ano pa yan, nakakasilaw ng mga bagay na yan. Isipin natin, hindi tayo nagde-decide sa kahit anumang bagay or opportunity na nasa harap natin. We decide based on God's peace. Kapag meron kang kapayapaan, kahit na hindi mo pa nakikita yung bagay na gusto mo sa hinaharap mo, panatag ka. And comfortable ka sa decision mo because that is from God's peace, God's doors. Choose the right environment. God decides based on the peace of God. So we have to decide based on God's peace. So hope you learn a lot. Learn from Lot's three mistakes. So as a Christians, how we can avoid the mistakes of Lot in our decisions making. So sa Lot, di ba, may tatlo siyang maling desisyon. So paano maiwasan yung pagkakamali na yun right now? Again, ang taong mais ay natututo sa pagkakamali ng iba. So hindi mo na kailangan ma-experience pa para matuto sa sarili mong pagkakamali. So decision ni Lot, baka may yung sitwasyon mo ngayon para kang si Lot, na how we can avoid the mistakes of Lots in our life. So Lord, please do not allow me to decide based on the human opinion, wealth, environment, and other opportunities. Rather, let me decide according to your will. Teach me to pray that before I decide, grant me peace when my decisions and good. Make me uncomfortable when your decisions are bad. Let all my decisions be glorifying to you. Lead me a lot of victorious and successful Christian's life. I pray in Jesus' name, amen. Thank you everyone, and God bless.